Good day po. Pakitago na lang po ang identity ko. Sana mapili itong kwento ko. Ito ay way back July 2021. Umpisa pa lang ng pagbubuntis ko, meron na agad akong kakaibang bisita. Di ko pa nga alam na buntis ako nun, naaswang na agad ako. Bale, nasa Bulacan kami nun. July, tag-ulan pero magigising ako ng 1 AM kasi ang init-init. Poso ang paliguan namin. Gigisingin ko nun ang asawa ko para bantayan ako sa pagligo ko ng ganoong oras. Hindi ako matatakutin. Pero feeling ko noon kapag mag-isa ako, may nakatingin sa akin. Kaya nagpapabantay talaga ako sa asawa ko. Tapos ilang gabi din na may kaluskos ng kaluskos sa amin. May nakikita din akong tao na akala namin ay magnanakaw. May isang gabi pa nga na lumabas kami ng bahay ng asawa ko. Dala ko yung airgun nun kasi may nambato sa aso namin. Biglang may lumundag sa pagkataas-taas na bakod namin, papasok sa bakuran. Kung normal na tao lang yun, paniguradong mababalian yun, Boss Kira. Pero wala pa sa isip ko nun na hindi pala yun normal. Nung nasa labas na kami, ay bigla namang nawala. Nabulabog na lahat nun dahil sa komosyon, pati mga kapatid ng asawa ko. Nung umuwi ako sa Laguna, dun ko palang nalaman na buntis pala ako. Meron kasi kaming itim na aso noon na tumatabi sa akin ng higa. Gusto niya lagi sa gilid ng kama ko kung saan nakatutok yung electric fan. Pero nag-iba siya ng pwesto at lumipat sa may bintana ng room ko. Tapos nun, nagigising na lang ako kasi nadidinig ko na may hinihingal tuwing madaling araw. Akala ko yung aso lang na naduduwal, kaya binabaliwala ko lang. Yung pala, marami din palang nakakadinig nun. At hindi daw yun yung aso namin, base na rin sa tiyuhin kong manggagamot. Tapos ayun, dun na ako nagpiti. Kasi sabi ko, kakaiba na yun. Bakit sa kwarto ko nakatapat yung hinihingal, tapos may nagkukutkot pa? Tapos kapag nangyayari yun, yung aso ko, nakatingin sa may bintana. Hanggang sa doon na siya makakatulog. So fast forward, namatay yung aso ko na yun. Hindi ko alam kung paano pero bigla na lang nagkasugat-sugat yung buo niyang katawan hanggang sa loob ng bibig niya. Dahilan para hindi na siya makakain at makainom ng tubig. Iyak ako ng iyak nun. Lalo na at ramdam at halata ko sa tingin niya sa akin na gustong-gusto niya pang lumaban para mabuhay. Pero awang-awa na kasi talaga ako. Ramdam ko sa mga tingin niya na sobrang nahihirapan na siya. Pero parang gusto niyang lumaban para sa akin. Kaya ang sabi ko na lang, pinapayagan ko na siyang mamahinga at matulog nang wala ng gisingan. At doon na nga siya na maalam, Sir Kira. Nagkataon din naman nun na may alagang pusa yung kapatid ko. Black din siya. Sinasabi sa amin na ang itim na aso o pusa ay tagataboy ng masamang elemento. Hindi sila malas. Sinasala nila ang malas para ilayo o mabawasan ang pagtama nito sa tao. Nung time na to, panggabi ang trabaho ng kapatid ko. Kaya naiiwan yung pusa na yon sa kwarto niya. Ayaw na ayaw nun sa akin. Lagi akong inaangilan nun. Pero one time na natutulog ako, nagising ako na may kumakaluskus ulit. May hinihingal na naman sa may bintana ko. Kinilabutan na ako nun kasi alam ko na nga kung bakit may ganon. Kasabay noon, nadinig ko yung pusa ng kapatid ko na nagningiyaw sa labas ng pinto ng kwarto ko. Yung para bang desperado na parang gustong pumasok sa loob. Yung pusa na yun, hindi siya pumapasok sa kwarto ko kasi nga parang galit siya sa akin. Pero nung time na yun, pagbukas ko ng pinto, bigla siyang kumaripas ng takbo papasok sa kwarto.
Tapos tumapat sa may bintana. Nakatingin siya doon. Nanlalaki ang mata at umaangil. Sa takot ko, naglagay ako ng bawang at asin sa bintana. Doon ko na rin pinatulog yung pusa. At mula nga noon, gabi-gabi na siyang ganon. Kapag may kakalos ko sa bintana, tatapat siya at aangil. Sabi pa nga nun ng mama ko, baka ibinilin ako ni Lou sa kanya. Yun po yung aso ko. One time nasa labas ako. 7 months na yung tiyan ko nito. Bumibili ako sa tindahan. Nang biglang sumakit yung tiyan ko. Nanigas. Tas yung baby ko parang nagwawala sa loob. Naramdaman ko ang kilabot sa batok ko. Nalingunan ko ang isang guard sa bagong subdivision sa amin. Kilala ko siya. Siya yung crush ng mga kabataan sa amin. Kasali na rin doon yung mga pamangkin ko. Gwapo kasi. Tall, dark and handsome. Napansin ko noon na nakatitig siya sa tiyan ko. Pero nakita ko rin na parang may laway sa tabi ng bibig niya. Na para ba siyang naglalaway. Naisip ko pa nga noon, ito ba yung crush ng bayan? Parang naglalaway na aso. Nung makauwi ako sa bahay, doon ko lang naisip ang isang posibilidad. Hindi kaya siya yung bumibisita sa akin? So yung tiyuhin ko na manggagamot, may ibinigay sa akin. Isang maliit na kahoy yun. Dalhin ko daw yun palagi. At kapag may aswang sa paligid, masasaktan daw yun. Isang araw, kasama ko nito yung asawa ko. Bibili kami nun sa labas. Nang bigla na namang manigas ang tiyan ko. Otomatikong napatingin ako nun sa gawin ng mga guard ng subdivision. At nakita ko, kitang-kita ko yung poging guard na nakangiwi. Yung para bang nasasaktan. Tinatanong nga siya nun ng kasama niya kung napapano siya. Tapos bigla siyang tumalilis ng alis. Matapos nun, yun na yung huling kita ko sa kanya. At yung gabi-gabi kong bisita, bigla na lang ding nawala. Tapos nabalitaan ko na lang sa mga pamangkin ko na nag-resign na daw yung crush nilang si Q. Tapos nalaman ko din na taga-Capiz pala yung guard na yon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagbasa. Good day po sa inyo, Sir Kira. Ako po si Maya. Una sa lahat, salamat po dahil napili niyong basahin at ilagay sa YouTube channel ninyo yung unang kwento na isinare ko last year. Ngayon po, gusto ko ulit magbahagi ng mga karanasan ko. Dalawang magkaibang kwento po ito. Kayo na pong bahala kung saan nyo ito ilalagay kung sakali man pong mapili nyo ulit itong letter ko. First story po. Second year college ako nung nangyari ito. Nag-aaral pa ako nito sa sikat na Pink School o Pink University kung tawagin din po ng ibang mga listeners ninyo. Alam ko po na maraming kwentong kababalaghan na nangyari sa university na ito, lalo na sa Manila campus. Pero sa Makati campus po ako noon. Akala ko naman sa Manila campus lang yung haunted, pero parehas lang pala. Nakatira po ako sa Rizal. Araw-araw akong bumabiyahe pa Makati para pumasok. Maaga yung first class namin, Sir Kira. Kaya naman 4:30 AM, umaalis na ako rito sa amin. At saktong 5:15 ako dumarating sa Makati. Mabilis lang kasi ang biyahe kapag ganun kaaga. Sa sobrang aga kong nakakarating sa school namin, lagi akong inaasar ng mga kaibigan ko na kesyo ako raw ang tagabukas ng school namin. Kasi madilim pa lang, nandun na ako. Isang araw, dumating ako sa school ng madilim pa.
dumaan ako sa convenience store malapit sa likod ng school namin para bumili ng almusal ko. Kaya naman po sa likod na ng school ako dumaan noon. Bale, parking lot po yun ng school namin. Patay pa yung ilaw sa part na yon. Yung sa main entrance sa harap, naaaninag ko na bukas na. Ang tanging ilaw lang po na meron dun sa entrance sa parking lot ay yung screen dun sa machine katabi ng guard. Bago po kasi makapasok, kailangan naming mag-tap ng ID sa machine na yon. Nagtaka ko kasi 1 linggo na yung sira, pero nakabukas pa rin. Agad akong bumati kay manong guard na nakabantay. "Good morning po kuya, sira pa rin yung machine. Hindi po ba sayang yung kuryente niyan, nakabukas lang?" Sabay subok pa rin na mag-tap ng ID ko at binuksan ko yung bag ko para ipacheck. As usual, hindi gumana yung machine. Hindi rin kumibo yung guard. Hindi niya chinek yung bag ko. Nakatingin lang sa lapag si manong guard ni hindi man lang ako sinagot. "Doon na lang po ako sa harap magtatap ng ID sabi ko pa. Pero hindi pa rin siya sumagot, Sir Kira. Pero this time, dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya para tignan ako sa mata. Ngumiti siya ng mabagal. Na-awkwardan ako sa encounter na yon. Kaya naman isinara ko na yung bag ko at nagmadali nang pumasok. Ang weird lang kasi lahat naman ng guard sa amin magiliw. Pagpunta ko kay Kuya Guard sa main entrance, nagtap ako ng ID. Sabay sabing, "Kuya, dito na lang ako nagtap Sira pa kasi yung sa likod Tsaka si Kuya Guard sa likod parang inaantok pa." Biro ko pa nun. Medyo ka-close ko naman po kasi yung guard doon sa main entrance namin. Ma'am, ako pa lang po ang nandito," sabi ni Kuyang Guard. Hindi ko naniwala nun kasi mapagbiro din talaga yung guard na yon. "We kuya, joke time ka na naman," sabi ko pa. "Oo nga ma'am, ako ang nag-open ng parehong entrance. Wala pa yung kasama ko sa shift ma'am, di pa dumadating. Huwag mo naman akong takutin. Madilim pa naman," seryosong sabi ni Kuya Guard. Napansin ko rin yung mukha niya na medyo nakakunot ang noo at para bang natatakot na rin. Kaya sabi ko na lang, "Sige kuya, gusto mo tingnan pa natin." So agad kaming pumunta sa likod. At pagtingin nga namin, walang tao. Natakot kaming pareho nun. Kaya naman dali-dali na kaming pumunta sa main entrance ulit. At saka palang dumating yung kasama ni Kuya Guard na isa pang guard. Nasa main entrance din pumasok. Dala pa nga yung mga gamit niya. Ang balita ko, pinacheck ni Kuya Guard sa main entrance yung CCTV sa may parking. Pero walang nakita sa CCTV nung oras na yon, kundi ako lang daw. Naisip ko nga nun, Sir Kira. 4 silang guard na nagpapalitan ng shift. At kilala namin ang mukha nilang lahat sa araw-araw ba naman naming pagpasok sa school. Pero yung manong guard na kinausap ko sa may parking lot, first time ko lang siyang nakita. At yun na rin po ang huli. Ito naman pong pangalawang kwento ko sa bahay namin nangyari. Hindi lang halata sa itsura pero itong bahay namin sa Rizal lumang bahay na rin po. Hindi na bago yung mga weird o paranormal stuff dito sa bahay namin. Pero bihirang-bihira namang mangyari. Madalas panay ligaw na kaluluwa lang siguro. Pero itong ikukwento ko ay ang isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutan. Dahil ako mismo ang nakaranas. Ilang buwan bago ang pandemic, yung nanay ko po ay may inattenda na Christmas dinner party o mini reunion sa probinsya. Kasama yung mga batchmate niya nung high school. Dahil nga malayo yung party, 1:30 AM na ay hindi pa nakakauwi si mama. Yung tatay ko patulog na rin nun. Inaantok na kakaintay sa kanya. Kaya naman sabi namin sa nanay ko,
Kumatok na lang siya ng malakas pagdating niya para mapagbuksan namin siya. Fast forward, nagising ako ng bandang 3:15 AM. Maliban sa naiihi ako, i-check ko rin nun kung nakauwi na rin ba yung nanay ko. Katabi po kasi ng master's bedroom yung CR namin. Hindi nakasarado yung pinto ng kwarto kaya nasilip ko. Sabi ko, buti naman at nakauwi na. Pagtingin ko kasi sa kama ng mga magulang ko, nandun na yung nanay ko, katabi ang tatay ko. Nakatakip ng kumot yung upper body ng nanay ko. Ang kita ko lang yung binti niya at yung paa. Natawa pa nga ako nun kasi lagpas yung binti at paa niya sa kama. Sa isip ko, parang pagod na pagod hindi man lang umayos ng higa. Pagkatapos kong mag-CR, bumalik na ako sa kwarto ko at natulog. Bandang 3:40 AM, ginising ako ng tatay ko. Maya, hanggang ngayon wala pa yung nanay mo. Tulungan mo nga akong i-contact. Hindi sumasagot sa akin eh. Sabi niya. Sabi ko, ha? Katabi mo kanina. Akala ko naman nandyan na. Sagot ko. Tapos ikinuwento ko sa tatay ko yung nakita ko. At nagulat ako sa isinagot niya. Kaya daw pala siya nagising kasi may narinig siyang naglakad sa labas ng kwarto nila. Ang ingay daw ng mga paa. Pagtingin niya raw, akala niya ay si Mami. Kaya tinawag niya. Nung sundan niya, bigla daw nawala. 4 AM na dumating ang nanay ko sa bahay noon, Sir Kira. Pinagdasal na lang namin yung nangyari. Hanggang dito na lang po, pasensya na kung medyo napahaba yung kwento ko. Pero maraming salamat po in advance kung mababasa at mapipili nyo itong kwento ko. More power po sa Nginig Podcast. Magandang araw sa iyo, Boss Kira. Pakiayos na lang po. Pasensya na din kung maguguluhan ka. Hindi kasi ako magaling sa ganito. Tago mo na lang ako sa pangalang June. Taga Mindoro. Oriental Mindoro to be exact. Pero wag na nating isama ang barangay namin para na rin sa privacy ng mga taong sangkot dito. Pero kung may mga tagalugar ko na nakikinig sa'yo, malamang na makikilala nila ako. Maganda ang lugar namin noon, Boss Kira. Ewan ko na lang ngayon. Kasi halos hindi ko na matandaan kung kailan ba ako huling umuwi doon sa probinsya. Pagkatapos kasi ng mga nangyari, umalis na ako ron. Nung una umuuwi pa ako paminsan-minsan hanggang sa tuluyan na nga akong hindi nakabalik doon. March 20, 2005. Bago ang graduation namin sa high school, nagkayayaan kami ng mga kaklase ko na maligo sa isang falls na hindi naman kalayuan sa barangay namin. Dinadayo din kasi yung falls na yon, Boss Kira. Kaya habang hindi pa dinadagsa ang lugar, plinano na namin na maligo. Bale, 8 kami nun. Ako, si Mario, Jeff, Jan, Ken, Kim, Jay at yung kapatid ni Kim na si Ariel. Nag-graduating naman ng grade 6. Mga hindi po nila tunay na pangalan yan. 7:00 ng umaga nang simulan naming maglakad papunta sa falls. Along the way, bumili na rin kami ng mga kakailanganin namin. At dahil nga magse-celebrate kami, kasi graduating na nga kami noon, bumili na rin kami ng alak. Kahit hindi naman talaga kami umiinom pa nung mga panahon na yon. Yung falls na yon, Boss Kira, nasa medyo mataas na bundok na sakop pa ng barangay namin. Papunta doon, madadaanan namin ang isang sitio kung saan nakatira ang girlfriend ko. Tawagin na lang natin siyang Grace. Niyaya ko pa nga nun si Grace. Tinanong ko kung gusto niyang sumama. Ang kaso tumanggi siya
Kasi birthday pala noon ng kapatid niya at pinapatulong siya ng magulang niya sa paghahanda. Kaya hindi na siya nakasama sa amin. Sinabihan niya na lang ako noon na pag uwi namin, dumaan kami sa bahay nila para kumain. Mga alas 9 ng umaga nang dumating kami sa Falls Bosquira. Kami-kami lang ang nandoon nung araw na yon, kaya talagang na-enjoy namin ang pagligo. Magtatanghali na noon nung magsimula kaming mag-inuman. Nang bigla namang dumating ang isa naming kaklase, natawagin naman nating Ram. Hindi ko close yung tao na yon, Bosquira. Kasi ubod ng yabang. Ewan ko ba. Nung dumating siya, parang gusto ko na lang ding umuwi. Kaya naman nung maubos na yung alak na iniinom namin, nagsabi na ako na uuwi na ako at dadaan pa nga ako sa bahay ng girlfriend ko. Nagulat pa ako nung paalis na ako kasi sasama na daw yung iba. Pero nagpaiwan nun sina Kim at Jay kasi may dala pa palang alak nun si Ram. Uubusin lang daw nila yon at susunod na rin sila sa amin. Magti 3 PM na nang dumating kami sa bahay nila Grace. Kain lang ng konti, kwentuhan. Mga 4:30 PM, nagpasya na kaming umuwi na. Nagsabi pa si Jan noon, hintayin daw muna namin sila Kim. Sabi ko naman, baka gabihin na kami. Kaya nagsimula na din kaming maglakad pa uwi. Kinagabihan noon, hindi ko na alam kung anong oras nakauwi yung tatlo. Maaga din kasi akong nakatulog noon dahil na rin sa pagod at tama ng alak. Pero kinaumagahan, Bosquira, nagising na lang ako sa ingay sa harap ng bahay namin. Nandoon kasi yung nanay ni Kim na si Aling Josie. Hindi niya po tunay na pangalan. Pati po si Ariel nandun din. Tinatanong niya kung sa amin daw ba nakitulog si Kim. Kasi po madalas makitulog sa amin si Kim, Bosquira. Pero syempre sabi ko wala. Kasi wala naman talaga. Kaya naman pumunta pa sila sa bahay ng iba naming kaibigan. Pero wala din talaga doon si Kim. Kahit si Jay at si Ram, hindi rin daw pala umuwi nung gabi na yon. Sabi ng mga magulang nila. Kaya nung araw din na yon, Bosquira, bumalik kami sa falls. Pero wala yung tatlo. Mga bote lang ng alak at mga bag na dala nila ang mga naiwan sa lugar na nadatnan namin. Lumipas ang maghapon, hindi pa rin nakita ang tatlo. Sa pangalawang araw na hindi pa rin umuwi yung tatlo, humingi na kami ng tulong sa barangay. Pero lumipas ang maghapon na hindi pa rin nakikita ang tatlo. Wala pa ring umuwi sa bahay nila. Yung pamilya ng tatlo, pinaghihinalaan pa rin kami na kasama nila na baka raw kami ang may kagagawan. Mabuti na nga lang din talaga at kasama namin noon ang kapatid ni Kim na si Ariel. At siya na mismo ang nagpatunay na inosente talaga kami. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation namin, Bosquira. Hindi na nakita pa ang tatlo. Parang bigla na lang din kasing nawala ng pakialam ang magulang ng tatlo. Kahit si Ariel hindi na lumapit sa amin. Kapag naman kinukumusta o tinatanong ng mga taga-barangay yung magulang ng tatlo, talagang nakakapagduda at nakapagtataka yung sinasabi nila. Hayaan na lang daw. Ewan ko, Bosquira. Hindi ko talaga alam kung ano o paano na ang bilis nilang natanggap yung nangyari sa mga anak nila. Hanggang sa umalis na nga lang kami ng pamilya ko sa lugar na yon, ay hindi na talaga nahanap yung tatlo. Magandang gabi, Bosquira. Ako ulit ito, si Palma. Almost a year na nung last na nag-send ako sa inyo. Kasalukuyan akong nasa Davao ngayon, hindi na sa Maguindanao. Second year college na po ako.
Kwento ko lang po ang karanasan ko sa bahay na pinagstayan ko dito sa Davao City. Bale itong bahay na to, binili to para sa lola ko na nagkikimotherapy. Pero minsan lang talaga siyang pumupunta rito kapag may schedule lang siya. Malaki siyang bahay. Kasya kaming lahat dito na pamilya. Bale sa baba po, may isang kwarto, isang salas, tapos 2 kusina at 2 dining table at isang CR. Sa taas naman po ay may 3 kwarto, isang salas at 2 terrace. Bale sa isang kwarto po, andun yung pinsan ko na lalaki. At ang isang kwarto naman sa lola ko. At yung isa ay yung sa akin. Bale ang CR po namin ay iisa. So yung CR po ay nasa gitna. Tapos may pintuan po yung CR sa kwarto ko. Ganon din po sa lola ko. Yung kwarto ko, Boss Kira, malaki siya. Tapos may terrace din. So eto na nga po. Lagi pong late na akong nakakauwi sa bahay dahil sa duty ko. Nursing po kasi ako. One time, mga 11 PM na po akong nakauwi since malayo po yung pinagdudutihan ko. At saka po madalang lang talaga na may tao sa bahay since nagpupunta lang ang lola ko kapag may schedule nga siya. At yung parents ko naman, busy din po sa Maguindanao dahil po sa business namin. So 2 lang talaga kami ng pinsan kong lalaki doon sa bahay. Pero sa baba na ang kwarto niya. Lumipat kasi siya. So mag-isa lang ako sa taas. Tapos halos wala rin siya palagi sa bahay. In short, madalas mag-isa lang talaga ako sa bahay. So yun na nga, magpapalit na po sana ako para maligo. Alam ko sa sarili ko na may nararamdaman na po akong kakaiba. Di ba po, mararamdaman mo naman talaga kapag may nakatingin sa'yo o may malapit sa'yo. Pero ipinagsasawalang bahala ko na lang. Sa bale nakahiga na po ako nito. Yung bed ko, nakatapat siya sa glass door ng terrace. Hindi pa po ako totally natutulog nun. Nagsiselfone pa ako. So habang nakafocus ako sa cellphone ko at nagsascroll-scroll, may napansin ako sa glass door. Parang may nakasilip. Napalingon ako dito. Meron nga, pero noo lang yung nakita ko. Kahit ganon, alam kong babae yung nakasilip. Nagulat ako nun at natakot, kaya nagtalokbong ako ng kumot para mawala yung takot ko. Siguro mga 30 minutes akong nasa ganong posisyon. Nung medyo humupa na yung takot ko, nag-cellphone na ulit ako. Maya-maya, pagtingin ko ulit doon sa may glass door, nandoon na naman ulit siya. Pero this time, nakatingin na po siya sa akin. Kitang-kita ko na yung mata niyang nakasilip at nakatitig sa akin ng masama. Doon na ako naiyak, Sir Kira. Tumakbo na ako nito pababa. Lumabas ako ng bahay at tinawagan ko yung kaibigan ko. Nakiusap ako sa kanya noon na baka pwede niya akong samahan na matulog doon sa bahay para lang may kasama ako. Pagka umaga noon, tinawagan ko po yung papa ko para ikwento yung nangyari. At nagkwento rin siya sa akin. Nakita niya na rin daw po pala yung babae na yon noong unang beses silang nagstay doon sa bahay. Until now, Boss Kira, may nararamdaman pa rin ako sa bahay na to. Especially sa baba, lalo na po kapag mag-isa lang ako. Mararamdaman mo talaga na may iba kang kasama kahit wala namang ibang tao sa bahay. Sabi ng tito ko na nakahanap ng bahay na to, yung dating nakatira daw dito ay Amerikano. Nakapag-asawa daw ito ng Pinay. Pero patay na raw po yung Amerikano at yung asawa na ang nagbenta nito sa kanya. Marami daw po talagang nafe-feel dito since walang nakakaalam ng mga dating ganap dito sa bahay na ito.
Salamat po, Boss Kira. Ingat po palagi. Tago niyo na lang ako sa pangalang Ash. Taga Navotas po ako. Naranasan ko to taong 2013. Dahil graduating na kami, kailangan namin kumuha ng OJT. Ang kurso ko nga pala ay HRS. Kaya kumuha ako ng OJT sa isang bar at gabi ang naging pasok ko noon. Ang duty ko ay 8 PM to 12 AM. Sa monumento po ito. Isang gabi, normal na pauwi lang ako noon galing sa OJT. Dahil wala na masyadong jeep, kaya expected ko na matagal akong makakasakay. Nag-sound trip na muna ako noon. Nagsuot ako ng earphone para malibang. Habang nakikinig ako ng kanta, sa wakas ay may dumating ng isang jeep. Ang hilig ko talaga ay sumakay sa unahan, yung katabi ng driver. Pero nung oras na yon, nag-alangan ako dahil may tao na sa tabi ng driver. At dahil ayoko namang tumabi, mas pinili ko na lang na sumakay na lang sa loob. Napansin ko na wala itong sakay. At nung pagsakay ko sa loob, rekta agad ako sa likod ng driver ng jeep. Mabilis ang patakbo ng jeep kasi madaling araw na, 1 AM na siguro. Ako naman, habang nalilibang sa pakikinig ng kanta sa earphone ko, naisip kong magbayad na. Nang hindi sinasadya, napatingin ako sa salamin na nakaharap sa likod ng jeep. At kinilabutan ako kasi sa may bandang dulo ng jeep, may nakaupong babae. Nakaputi siya, mahaba ang buhok at hindi ko makita yung mukha niya. Nakayuko siya at nakalugay ang buhok niya. Halos hindi ko mapihit ang ulo ko nun patalikod dahil sa takot. Nakuha na ng driver yung bayad ko. Pero ako, halos manigas yung buo kong katawan sa panlalamig. Tapos bigla kong napansin na wala naman palang tao sa harap ng driver. Napaisip tuloy ako nun. Kaya nga ako sumakay sa loob, dahil may nakasakay na kanina dun. Tapos dahil nga madaling araw, mabilis ang patakbo ng jeep. At alam ko sa sarili ko na hindi naman huminto yung jeep para magbaba o magsakay ng pasahero. Nung oras na to, gustong-gusto ko na talagang bumaba. Pero malayo pa kasi ako. At habang bumibilis ang takbo ng jeep, ay mas lalo kong nararamdaman yung kakaibang pakiramdam na yun sa likod ko. Napadasal na lang ako nun sa takot at kaba. At nung malapit na ako sa bababaan ko, naglakas loob na akong tumingin sa likod ko. At wala akong nakita. Wala na doon yung babaeng nakita ko sa rearview mirror. Agad na akong pumara nun at bumaba ng jeep. At maayos naman akong nakauwi sa bahay. Kinabukasan hindi ako nakapasok kasi bigla akong nilagnat. Umabot ng ilang araw yung lagnat ko. Dahil doon, nakwento ko yun sa nanay ko. Naisipan niyang ipatawas ako. At doon ay mas lalo kong natakot sa nalaman ko. Ang sabi ng albularyo, hindi raw ordinaryong jeep yung nasakyan ko. Maaari daw na kamatayan ko na ng mga oras na yon dahil sumusundo daw ng mga kaluluwa yon. At yung babaeng nakita ko daw ay ang siya pang nagligtas sa akin. Dahil yung driver daw ng jeep na yon ay hindi tao. Maaari daw na isa itong demonyo o masamang nilalang. Sabi pa niya, dapat daw ay oras ko na. At mas lalong hindi ako nakaligtas kung sa harapan ng jeep ako nakasakay. Kung hindi daw nagpakita sa akin yung babae at hindi ako nagdasal, baka raw may nangyari na talaga sa akin na masama. At doon ko palang naisip na parang hindi ko nga nakita yung mukha ng driver ng jeep. Dahil wala naman nun sa isip ko na tignan pa yun.
Kaya magmula noon, palagi na akong napapatingin sa mukha ng driver ng jeep na nasasakyan ko. Habang ikinukwento ko nga to, nagtataasan pa rin ang balahibo ko. Kahit hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan, pero ito talaga yung naranasan ko. Good day, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong 4. Ito pong kwento ko na to ay kwento ng live-in partner ko. Itago nyo na lang po siya sa pangalang 10. Sarili niya itong karanasan sa luma naming bahay at sa luma din nilang bahay. Ikinuwento niya lang to sa akin. Yung taon ng pagsasama namin, doon kami sa luma nilang bahay tumira. Yung bahay nila na yon ay luma na may part na sira. Tipikal na bahay ng matatanda. May salamin silang antik na hindi niya alam kung saan pa nagmula. Nung una daw kapag tinitignan niya yon, para daw bang may humihila sa kanya na mas tumitig pa doon ng matagal at tumatagal daw yun ng ilang minuto. At pag nadinig lang daw niya yung boses ng nanay niya, saka lang siya nakakaalis sa pagkakatitig sa sarili niya mula sa salamin na yon. Parang doon lang siya biglang natatauhan. Sumunod pa nung minsang natutulog siya ng tanghali. Para daw siyang na-sleep paralysis. Ramdam daw niya na may lumalakad papalapit sa kanya noong mga oras na natutulog daw siya. Tapos parang may dumadagan sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hanggang sa nagdasal daw siya at doon lang daw ito nawala. Pagdilat ng mga mata niya, sa may bandang ulunan daw niya, may nakita siyang babaeng nakadukwang sa kanya. Sa sobrang takot niya nun, pumikit siya at nagdasal ulit. Hanggang sa bumangon na raw siya nun. Pero pagkatapos naman daw nun, ay hindi naman na naulit yun sa kanya doon sa luma nilang bahay. Bale sa ngayon po, ay binuwag at binago na yung bahay nila na yon. Dati yung kahoy, ngayon ay bato na. Second story naman niya ay sa bahay namin. Yung bahay namin na luma ay kahoy. Sa likurang bahagi nito ay merong mga bukuhan, bakawan, puno ng bayabas, mangga at iba pa. May second floor yung bahay namin at doon sa second floor kami nagstay. Yung magulang ko naman ay sa first floor. Yun ay nung pasimula pa lang kaming nagsasama. Umaga pa lang nun, ugali ko na kasi na paggising, bumababa na agad ako at babalikan ko na lang siya sa taas kapag gigisingin ko na siya para mag-almusal. At eto na nga, isang beses daw, naalimpungatan siya. Pero hindi daw siya agad bumangon at bumaba. Ang plano niya magtulog-tulugan pa pag-akyat ko. Nung akala niya daw aakyat na ako, nagkulubong siya ng kumot. Tapos nagtulog-tulugan pa nga. Naramdaman daw niya yung paglapat ng paa ko sa sahig, yung pagtapak sa kama at yung paghakbang ko sa kabila. Which is yung pwesto ko kapag natutulog kami. Aninag niya rin daw yung anino ko mula sa ilalim ng kumot. Pero nagtataka daw siya nun kung bakit nakatayo lang ako at hindi ko siya ginigising. Kaya ang ginawa niya, nagtanggal na siya ng kulubong mula sa mukha niya. At doon niya nakita na wala raw ako. Walang ibang tao sa kwarto. Nanlamig daw ang buong katawan niya. Bumangon na siya noon at dali-daling bumaba dahil sa takot sa nakita at naramdaman niya. Ilang araw ang makalipas, naglagay na kami ng maliit na puon sa taas. Tapos ay hindi na naulit pa yon. At sa ngayon po ay hindi na rin kami nakatira dun sa lugar na yon.
Yan po yung kwentong kababalaghan ng asawa ko, Sir Kira. Hindi man po masyadong nakakatakot sa iba, pero para sa kanya, nakakatakot po talaga yan. Hanggang dito na lang po. Sana isang beses ay mapakinggan ko ito sa FB page ninyo o sa YT. Thank you and God bless po. Hello Sir Kira, tawagin mo na lang po akong Laika, taga-probinsya sa bandang norte. Listener niyo po ako dito sa Spotify at sa YouTube. Ang isi-share ko pong kwento sarili ko pong karanasan. Bale, marami na po akong experience sa paranormal, Sir Kira. Pero ito muna yung isi-share ko. So eto na nga po. Experience ko po ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang malaki at sikat na retail establishment dito sa amin. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan. Pakiayos na lang din po Sir Kira, medyo magulo po kasi akong magkwento. So nangyari po ito, year 2021. Bandang 1 PM yon nung pumunta ako sa CR ng office namin. 2 cubicle yung CR namin pambabae. At sa labas nito, merong malaking salamin sa may lababo. Habang nagtututbrush ako, may napansin akong dumaan sa likod ko. Pero binaliwala ko lang yon. Kasi ang nasa isip ko nun ka-office mate ko lang yon. Makaraan ng 1 o 2 minuto, na-realize ko na inilak ko nga pala yung pinto. Kaya paanong may makakapasok na ka-office mate ko? Pero isinuwalang bahala ko na lang yon. Baka ako guni-guni ko lang, sabi ko sa sarili ko. Nung nagme-makeup na ako, may dumaan na naman sa likod ko. Batang babae. Bale, sa salamin ko lang siya nakitang dumaan sa likod ko. At nasabi kong bata kasi mas maliit siya kaysa sa akin, Sir Kira. Pero paglingon ko, wala na siya. Sa takot ko nung mga oras na yon, ay nagmamadali ko nang tinapos yung ginagawa ko. Habang naguhugas ako ng kamay, may narinig pa akong mga boses na nag-uusap sa loob ng cubicle. Kaya mas lalo akong natakot nun. Dali-dali na akong lumabas ng CR kahit na basang-basa pa yung kamay ko. Paglabas ko nga, nagulat yung mga katrabaho ko sa akin. Kaya ikinuwento ko sa kanila yung nangyari. Aware naman po ako na mayroon talagang nagpapakita doon kasi marami nang nagsasabi. Hindi lang po sa CR namin, pati po sa mismong office namin ay meron din. Pati rin doon sa warehouse at sa selling area. Meron din pong nagpapakita ron. Pero ito kasi yung unang experience ko mula nung nagtrabaho ako dito. Meron pa po akong naging experience. Pero sa susunod ko na lang po ibabahagi kapag hindi na po ulit ako busy. Actually, matagal ko nang gustong mag-share dito pero busy po talaga sa work eh. By the way Sir Kira, hindi na po ako nagtatrabaho dun ngayon. Yun lang po, sana mapili itong kwento ko. Thank you and more power po sa channel ninyo. Magandang araw po, Boss Kira. Ako po si Abe. Ibabahagi ko po ang malagim na karanasan ko sa bahay at sa simbahan ng tiyahin kong pastor sa Batangas. Shoutout po sa tita MJ ko. Hindi ko may babahagi ito kung hindi dahil sa simbahan sa Laurel. Tuwing bakasyon namin ng ate Faith ko, pumupunta kami sa Poblacion 5 ng Laurel, Batangas. Sa bahay ng tito ko. Dito kami tumutulong sa gawaing bahay at simbahan.
Tuwing 7 p.m. ng Biyernes, meron kaming prayer meeting. Pagkatapos magbigay ng mensahe ng tita ko, may pagluhod. Natapos na ang lahat at nakauwi na. Ako ang nakatokang magwalis ng kapilya dahil meron pang gaganapin na devotion kinabukasan sa madaling araw o yung pagluhod ulit. Ang ate ko naman ang nakatoka sa paghuhugas ng mga plato dahil ayokong maghugas ng pinggan. Tapos saka pa lang kami nun maghahapunan pagkatapos ng prayer meeting. Likuran lang ng simbahan ang bahay ng tita ko, kaya dediretso na ako sa simbahan para maglinis. Pagpasok ko ng simbahan, meron nang nakaluhod sa harapan ng stage. Babae, humihikbi siya. Habang nagwawalis, sinabihan ko siya mula sa malayo. "Sister, may devotion pa po bukas." Pero hindi siya tuminag. Lalapitan ko na nga lang sana para sabihan na umattend na lang ng devotion dahil nga 10 oras na ng gabi nun. Pero parang may mali dahil nakaalis naman na lahat ng umattend bago kami maghapunan nun. Sa paglapit ko sa kanya, may mga narinig pa akong umiiyak sa likuran ko na naging 2 hanggang sa mas dumami pa. Nanlamig na ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw sa takot. Lumingon ako sa likod. May taong nakatayo doon na nakatitig sa akin. Umikit na lang din ako noon at napalahod para magdasal. Narinig ko ang mga panggugulo na salita para hindi ko maituloy ang panalangin. Rebuke ako ng rebuke. Nasa isip ko na ito na po, Panginoon, ang pagkakataon para mailigtas ako sa sitwasyon na to. Hanggang sa namalayan ko na lang na tinatawag na ako ng tita ko sa labas ng simbahan. Ibinalik niya sa akin ang sinabi ko doon sa babae na 10 oras na ng gabi at meron namang devotion kinabukasan. Parehas na sitwasyon at tanong ko doon sa babaeng nakaluhod kanina. Sinabi ko sa tita ko ang nangyari. Ang sabi niya, baka nagparamdam sa akin yung dating miyembro na naglalakad ng ilang oras para lang makapunta sa simbahan at walang liban sa pagluhod. Na namatay na lang din daw sa katandaan.